Mariing napapikit si Snow. Kahit bulag siya, parang nakikita niya ang ginagawa ng asawa niyang si Hudson kasama ang kabit nito. Malinaw sa pandinig niya ang halinghing ng babae mula sa loob ng kwarto. Nasa labas siya ngayon, nakatayo sa harap ng pinto, dala-dala ang magandang balita. Buntis siya. Nasangkot siya sa isang aksidente. Nagmamadali siyang nagmamaneho pa uwi sa kanilang mansion dahil naghihintay na ang wedding coordinator para sa pagpaplano ng kasal nila ni Hudson. Sa kasamaang palad, isang truck ang biglang sumulpot sa harapan ng kanyang kotse na naging sanhi ng aksidente at pagkabulag niya. Dahil dito, napilitan siyang magbitiw sa trabaho bilang nurse. Naantalaman ng 5 buwan ang kanilang kasal ay natuloy naman. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na buntis ako? Bulong ni Snow sa sarili. Bagamat para sa kanya ay magandang balita ang kanyang pagbubuntis, alam niyang kay Hudson ay hindi ito magiging masaya. 2 buwan na siyang delayed at ramdam niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Dahil dito sinamahan siya ng matalik niyang kaibigan upang magpa-check up. At doon, tuluyang nakumpirma ang hinala niya. May buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Habang patuloy siyang nakikinig sa mga ingay mula sa kabilang kwarto, naramdaman niya ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya magawang pumasok at harapin si Hudson. Kinasusuklaman siya nito. Kasalan naman ni Hudson kung bakit napunta sila sa ganitong sitwasyon. Dahil sa kalasingan imbis sa kabilang kwarto kung nasaan si Michelle, na long-term girlfriend nito na at balak ng pakasalan pagkatapos ng party, ay sa kwarto ni Snow ito napadpad. Dating magkakaibigan ng 3. Noon pa man ay may lihim ng nararamdaman si Snow para kay Hudson. Ngunit tinago niya ito sa mahabang panahon hanggang sa isang aksidente ang bubuklod sa kanilang 3. Dahil nahuli sila ng mommy niya na magkayakap at tanging puting kumot lang ang bumabalot sa hubad na katawan nila ni Hudson. Dahilan para mauwi sa pagpapakasal. Hindi mo ba ako kayang mahalin kahit konti, Hudson? Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang malamig na trato ni Hudson. Mula sa simula ng kanilang kasal, walang araw na hindi nito ipinaparamdam na siya'y isang malaking pagkakamali sa buhay nito. Hindi sila nagbabahagi ng iisang kwarto. Si Hudson ay laging malayo sa kanya, parating naghahanap ng iba. Yun ay si Michelle. Michelle, ikaw lang ang mahal ko. Nakangiting sabi nga ni Hudson. Bumigat lalo ang dibdib ni Snow sa mga narinig niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang iparating kay Hudson na naririnig niya ang lahat, ngunit nagdadalawang isip siya. Lumapit siya sa pintuan, inilapit ang kamay sa seradura ngunit agad din itong binawi. Para saan ba? Wala namang magbabago, Snow, kung kakausapin mo siya. Pagkukumbinsi ni Snow sa sarili. Pinunasan niya ang mga luha at hinawakan ng tiyan upang maramdaman ang bata sa loob. Napabuntong hininga siya at tumalikod. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niyang bumukas ang pinto. Hinarap niya si Hudson. Anong ginagawa mo rito, Snow? Tanong nga ni Hudson. Hindi nagsalita si Snow. Hindi niya kayang sabihin ang totoo na narinig niya ang lahat at pati na ang tungkol sa pagbubuntis niya. Tumitig siya sa mga mata ng lalaki. Kahit bulag siya, ay nakabisado na niya ang mga mata nito. Kung may sasabihin ka, Snow, sabihin mo na. Sasabihin ko na ba? Sasabihin ko na ba na buntis ako? Bulong nga ni Snow sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, pinisil ni Hudson ang kanyang braso at muling nagsalita. Mas malamig kesa kanina. Kung ano man ang sasabihin mo, siguraduhin mong may kwenta. Gusto lang kitang kamustahin. Saad nga ni Snow. Mapait na napangiti si Snow at napasandal siya sa pader.
Ilang beses na niyang hiniling sa itaas na sana ay mahalin siya ni Hudson, na sana ay maging masaya silang dalawa. Pero lahat ng iyon ay hanggang hiling na lang. Umalis siya sa pagkakasandal, kinuha ang folding walking stick mula sa bulsa ng dress niya. Kabisado na niya ang bawat sulok ng mansion dahil 3 taon na silang kasal ni Hudson. Pamilyar na siya rito at tinulungan naman siya ng matandang katulong na ipaliwanag ang bawat sulok ng mansion. Ngunit may mga pagkakataon na nadidisgrasya siya. Tulad na lamang nung isang araw na muntik na siyang mahulog sa hagdan dahil natalisod siya. Mabuti na lang at nandoon si Hudson at agad na nahawakan ang bewang niya. Dahil sa nangyari, mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Nang marating niya ang kwarto niya, nagpahinga na siya at natulog. Kinaumagahan, mag-isa na naman siyang kumain. Ganun naman palagi. Ayaw siyang kasabay ni Hudson. Ni minsan ay hindi siya pinagbuhatan nito ng kamay. Pero mas gugustuhin pa niyang masaktan kaysa emosyonal dahil mas masakit iyon. Iha, ayos ka lang ba? Tanong nga ni Manang Kuring ang nag-iisang katulong sa mansyon. Opo Manang, ayos lang po ko. Pwede po bang saluhan niyo ako? Wala naman ngayon si Hudson nasa opisina siya. Hindi niya malalaman na sumasabay kayo sa akin. Napabuntong hininga naman ang matanda at umupo upang saluhan si Snow. Iha, hindi ka magpapa-opera ng mga mata mo? Alam niyo Manang, pumasok na yan sa isipan ko. Pero natatakot kasi ako na baka tumagal ako sa operasyon at tuluyan kong hindi maramdaman ang presensya ni Hudson eh. Tsaka na siguro Manang, pag maayos na kami. Kung pagod ka na, walang masamang bumitaw. Pagpapaintindi naman ng matanda kay Snow, ngunit ngumiti lamang ito at iniba ang usapan. Pagkatapos kumain, inalalayan siya ng matanda na pumunta sa garden. Bago umalis ang matanda, nagpasalamat si Snow. Maraming gumugulo sa kanyang isipan, tulad na lamang kung hanggang kailan siya mapapagod na mahalin si Hudson. Hindi lang pala mga mata ang nabubulag, ganun din pala ang puso. Bulong niya at mapait na napangiti. Nang dumating ang tanghalian, dinalhan na lamang siya ni Manang Kuring nang makakain. Gabi na kasi umuuwi si Hudson sa mansion. Minsan ay may pagkakataon na 2 linggo itong hindi umuuwi, dahilan para hindi mapakali si Snow at umiyak na baka iniwan na siya nito at sumama na kay Michelle. Pero mali pala ang akala niya dahil nasa ibang bansa pala ito dahil sa trabaho. Nang dumating ang gabi, napagdesisyonan na niyang bumalik sa mansion at sa kanyang kwarto. Nang marating niya ang dulo ng hagdan, isang kamay ang naramdaman niya sa kanyang braso. Sobrang higpit noon. Hanggang kailan ka magiging matigas no? Nagulat siya nang marinig ang boses ni Michelle. Hindi niya naramdaman ang presensya nito dahil siguro sa dami ng pumapasok sa kanyang isipan. Ikaw Michelle, hanggang kailan ka susuko na maging kabit ng asawa ko? Aba, matapang ka. Ngayong araw sisiguraduhin kung makakalis ka na sa mansyon na to. Matapang na saad pa nga ni Michelle. Pagkatapos sabihin niyon ni Michelle, kasabay nun ang malakas na lagabog. Hindi alam ni Snow ang nangyayari hanggang sa marinig niya na sumisigaw ito at humihingi ito ng tulong. Sinadya pala ni Michelle na magpahulog sa hagdan at sakto naman ang pagpasok ni Hudson sa mansion. Snow, anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Hudson. Ang boses nito ay tila isang kulog ng kidlat. Mabilis itong naglakad papalapit sa kanya. Tila nanginig ang buong sistema ni Snow nang maramdaman ang malakas na sampal ni Hudson. Bumagsak siya sa sahig at doon lang siya natauhan na ang pagmamahal niya para rito ay isang pagkakamali. Bago siya tinalikuran ni Hudson, nagbanta pa ito sa kanya na ipapakulong siya. Kaya naman ay dali-daling naglakad si Snow. Kahit natalisod na siya, pinagpatuloy pa rin ang paglalakad hanggang sa marating niya ang kanyang kwarto, kinapa niya ang doorknob at pinihit iyon. Huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng makulong.
Wala akong kasalanan. Naiiyak na wika ni Snow. Kinapa niya sa kanyang bulsa ang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigan na tulungan siyang makatakas sa mansion. Naghintay siya ng ilang oras at maya-maya pa ay narinig niya ang boses ni Sandra sa labas ng kanyang kwarto. Agad niyang binuksan ang pinto at niyakap ito. Nagsumbong siya rito at sinabi ang plano niyang umalis sa mansion at pumunta sa Amerika, kung saan mananatili muna siya sa pinsan niyang si Richard. Pagkababa nga nila ng sala, mag-iingat ka doon. Malungkot na sabi ni Manang Kuring. Sa huli pagkakataon, niyakap ni Snow ang matanda at nilisan na nga nila ang mansyon. Bubuhayin ko kayong dalawa. Pulong ni Snow habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Makalipas ang 5 taon, ay sariwa pa rin sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Sampal lang pala ni Hudson ang gigising sa kanya para sumuko sa pagmamahal niya sa dating asawa. Nakabalik na nga ako. Pulong niya. Nang nasa loob nga siya ng airport, 5 taon siya sa Amerika kasama ang kambal niyang anak. Mommy, can we visit Uncle Richard? Nakangiting tanong nga ni Henry ang panganay sa kambal. Makulit ito, madaldal, matalino, lumuhod nga si Snow upang pantayan ang kambal. Nandito na tayo sa probinsya, sa Santa Clara. Kaya naman behave kayong dalawa ha. Tinuruan ko naman kayong magsalita ng Tagalog, di ba? Kaya yun ang gagamitin nyo para maunawaan kayo. Napanguso si Hunter dahil sa sinabi ng mommy niya. Pero kung medyo nahihirapan kayo sa pananalita ng Tagalog, you can speak English pero hindi sa lahat ng oras, okay? Dapat matuto pa rin kayong magtagalog, paunti-unti. Pagkatapos sabihin niyon ni Snow, niyakap niya ang kambal. Bumalik siya para sa annulment paper. Umalis na sila sa airport at dumiretso sa law firm ni Richard, ang second cousin ni Snow, sa side ng mommy nito. Ngunit nang dumating sila doon, sinabi ng sekretary nito na nasa Hall of Justice ito. Iniwan niya muna ang mga gamit niya at babalikan niya na lamang ang mga ito sa opisina ni Richard. Nang marating nila ang hall, sakto namang makaramdam ng tawag ng kalikasan si Henry. Kaya niyaya nito ang kambal. Sasamahan ko na kayo. Sad nga ni Snow sa mga anak. Mommy, big boy na po kami. Nakangiting sabi ni Hunter. Napangiti rin si Snow at ginulo ang buhok ng kambal. Pagkatapos, tumakbo ito sa hallway paakyat sa 2nd palapag. Naghintay na lamang si Snow sa waiting area dahil nang magtanong ito sa front desk, sinabi na nasa loob si Richard ng korte at hintayin na lamang daw ito. Nasa 2nd palapag ang korte. Kuya Henry, bumalik na tayo, magagalit si mommy sa atin. Kinakabahan na sabi ni Hunter sa kanyang kuya. Pagkatapos kasi nilang magbanyo, niyaya siya nito na sumilip sa loob ng korte. Gusto daw kasi nitong makita ang nangyayari roon. Pangarap ni Henry ang maging abogado. 1 taon pa lamang iyo ay nakitaan na ni Snow na hilig nito sa mga laruang pangabogado. At si Hunter naman ay sa mga baril. Sisilip lang tayo pagkatapos alis na tayo. Wika ni Henry at nakuha pa nitong kinditan ng kanyang kambal. Wala naman itong nagawa dahil hinila na siya nito. Naglakad sila sa pasilyo hanggang sa marating nila ang korte. Dahan-dahan na binuksan niyon ni Henry. Maraming mga tao kaya walang nakapansin nang pumasok silang dalawa. Doon sila umupo sa unahan kung saan may bakante. Sinong kasama niyo? Pulong ng ginang sa kambal nang umupo ito sa tabi niya. Mommy, nasa labas po siya. Pagsisinungaling ni Henry. Siniko naman siya ni Hunter. Kuya, bawal lang magsinungaling. Bulong nito, sinenyasan lamang siya ng kuya niya na huwag maingay. Kuya Henry, si Uncle Richard. Oo nga, uncle niya talaga. Hunter, isang araw magiging abogado din ako. Mainit ang eksena sa loob ng korte nang magsimulang umiyak ang isang ina dahil ang anak niyang 6 na taon ay mawawala sa kustody niya dahil hindi niya raw ito kayang buhayin at mapupunta
ang kustodi ng bata sa ama nitong mayaman at may bagong pamilya. Annulled na ang mga ito. Your Honor, it is clear that my client Mr. Alvarez is more than capable of providing the best life for his son. He has a stable job, a secured home, and can offer the child every opportunity for a bright future. Malamig na paliwanag nga ng abogadong si Hudson. Sa kabilang banda, hindi na napigilan ng ina ng bata, si Miss Rodriguez, ang humagulgol. Nasa tabi niya si Richard, ang kanyang abogado. Your Honor, mahal na mahal ko po ang anak ko. Ako pong nagpalaki sa kanya. Humihikbi naman ang wika ng ginang. Your Honor, ang pagiging ina ni Miss Rodriguez ay hindi dapat masukat sa kayamanan. Hindi madali ang buhay niya, ngunit ginagawa niyang lahat para mabuhay ang anak niya ng maayos at maligaya. Hindi pera ang batayan ng tamang pagpapalaki kundi pagmamahal at pag-aaruga. Seryosong sabi naman ni Richard. Ramdam ng buong korte ang tensyon na bumabalot sa silid. Bawat salita ay tila pumupukaw sa damdamin ng lahat ng naroon. Si Hudson, nakilala sa kanyang malamig na diskarte, ay nagbigay ng isang mapanlinlang na ngiti bago nagsalita muli. Saad nga ni Hudson, pagmamahal oo, pero sapat ba ang pagmamahal, Your Honor? Ang bata ay nararapat sa isang mas maligtas at maginhawang buhay. Kaya itong ibigay ng aking kliyente, si Miss Rodriguez, kahit na may mabuting intensyon, ay walang kakayahang bigyan ng kumpletong pangangailangan ng bata. Napasandal si Miss Rodriguez sa upuan. Humihikbi at hawak-hawak ang panyo. Muling nagsalita si Richard upang ipagtanggol ang kliyente sa panunumbat ni Hudson. Ang pera, hindi pwedeng pumalit sa pagmamahal ng isang ina. Ang kliyente ko ay nagsakripisyo ng lahat para masigurong lumaki ang bata na may pagmamahal. Hindi yon mabibili ng pera, mahal na hukom. Saad naman ni Richard. Natahimik ang korte dahil sa sinabi ni Richard. Tumayo si Henry at pumunta sa gitna. Kuya! Mahinang tawag ni Hunter sa kanyang kambal. Napatitig ang lahat ng tao sa korte, lalo na si Hudson na parang nakita niya ang batang version niya. Tama si Uncle Richard ko. Hindi matutumbasan ng perang pagmamahal. Lumaki kami ng kambal ko nang walang kinikilalang daddy. Pero kahit ganun, hindi namin kunestyon kay mommy. Hinihintay lang namin siyang sabihin sa amin ang tungkol sa daddy namin. Ang mommy namin ay marami siyang naging sideline nang nasa Amerika siya. Kita namin ang paghihirap niya para mabigay ang pangangailangan namin. Ang pagmamahal ng mommy namin para sa amin, hindi matutumbasan ng material na bagay, lalo na ng pera. Pagpapaliwanag nga ni Henry na nagpagulat nga sa lahat. Akalain mo ba namang sasabihin niyo ng isang bata? Naningkit ang mga mata nito upang makitang lalaking nasa harapan niya na parang iiyak na. Attorney Hudson, mali ka! Dagdag pa ni Henry nang makita ang pangalan nito. Lumapit na sa kanya si Hunter at hinila ang kuya niya na umalis sa loob ng korte. Sinermonan niya ito kung bakit sumali sa usapan ng matatanda. Pagbalik ng kambal agad silang tinanong ni Snow, bakit ang tagal-tagal niyo? Nagtingin na ng kambal? Nag-uusap gamit ang kanilang mga mata. Napabuntong hininga si Hunter dahil sa katigasan ng ulo ng kuya niya. Marami po kasing tao sa banyo, mommy. Nakangiting sagot na nga lamang ni Hunter. Yumuko si Snow at hinawakan ng kamay ng kambal. Anak, tandaan niyo, kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan, mahal na mahal ko kayo. Napangiti ang kambal at niyakap ang ina. Sulit lahat ng sakit na naranasan ni Snow noong ipinagbubuntis niya ang kambal ng 9 na buwan. Snow, saad nga ni Hudson, agad siyang napatingin nang marinig ang pamilyar na boses. Nagulat siya nang makita si Hudson sa likod ng kambal. Namumula ang mukha at emosyonal ang mga mata nito. Napalingon din ang kambal. Henry, malumani na tawag nga niya sa anak. Nang maglakad dito papalapit kay Hudson. Bakit kilala mo ang mommy namin, Mr. Hudson? Tanong nga ni Henry na namewang pa nga talaga. Nanlaki ang mga mata ni Snow
nang lumuhod ang kanyang asawa at niyakap ng mahigpit si Henry. Mommy, what's wrong? Are you okay? You look so tense. Sunod-sunod na tanong nga ni Hunter. Stay here. Bilin nga nito sa anak pagkatapos mabilis na naglakad. Nang makalapit ito ay agad na hinila nga ng anak na si Henry palayo kay Hudson. Nakatingin ang mga tao sa paligid sa kanila. Nagtataka sa nangyayari. Please, don't make a scene here, Mr. Torrelba. Saad nga ni Snow. Snow, mag-usap tayo. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Diin pa nga ni Hudson. Matatalimang mga mata nilang tinitigan ng isa't isa. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Kilala niya ang kanyang dating asawa. Kapag may gusto ito, ginagawa niyang lahat para makuha ito. Nagtataka na nga ang kambal. Mommy, what's happening? Tanong nga ni Henry. Halatang naguguluhan sa mga nangyayari. May pag-uusapan lang kami. Saan ba tayo mag-uusap, Hudson? Tanong nga ni Snow. Doon tayo sa opisina ko. Malamig na sagot naman ni Hudson pagkatapos ay ngumiti ito sa kambal at kinarga si Hunter na seryosong nakatingin sa kanya. Sunod niyang kinarga si Henry. Mister, bakit niyo po kami kinarga? Inosenteng tanong nga ni Hunter. Dahil ako ang... San ba ang opisina mo? Mabilis na putol nga ni Snow sa sasabihin ni Hudson. Malapit lang dito. Sagot naman ni Hudson. Naglakad na sila at ilang hakbang ay narating na rin nila ang opisina. Tinapa ni Hudson ang password at agad naman bumukas ang pinto. Sumalubong sa kanila ang isang maaliwalas, malinis at mabangong opisina. Sensitive pa rin. Bulong nga ni Snow. Napalingon sa kanya si Hudson kaya umiwas siya ng tingin. Ramdam niya ang init ng kanyang pisngi. Wow! Ang daming toy cars! Sigaw ni Hunter at agad bumaba mula sa pagkakakarga ni Hudson para tumakbo papunta sa glass cabinet kung saan nakadisplay ang mga laruan. Sumunod si Henry at naupo sa tabi ng mga bookshelf. Hindi mo sila may kakaila sa akin, Snow. Sa kilos pa lang nila alam ko ng anak ko sila at ramdam ko yun. Pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng kambal? Si Hunter ang nasa toy cars. Si Henry naman ang nasa bookshelves. Napailing-iling na nga lamang si Hudson at tumango. Kung hindi pa pumasok ang kambal sa korte kanina at nagsisisigaw, lalo na si Henry, na tinalo ako sa kaso. Hindi ko malalaman na may anak tayo, Snow. Pumasok sila sa korte? Takang tanong nga ni Snow. Oo, sa pagkakataong to naniniwala ako sa swerte. Tinanggap ko ang kasong to at hindi ko akalain na ito na pala ang magiging dahilan para magkita tayong muli. 5 taon kitang hinanap, Snow, pero magaling ka talaga magtago. Hudson, anong ina-expect mo? Pagkatapos mo kong pagbantaan, syempre aalis talaga ako. Ayoko makulong na dala ang kambal sa tiyan ko. Ang ibig sabihin ng gabing yun, bago mangyari ang aksidente, buntis ka na pala? Bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan pang umabot ng 5 taon bago ko malaman ang lahat ng to? Tanong nga ni Hudson, halata ang galit doon kahit malumanay ang boses. Natatakot ako na baka hindi mo sila tanggapin. Hindi maayos ang relasyon natin noon. Malamig ka sa akin, kaya hindi mo ako masisisi kung naisip ko na itago ang tungkol sa pagbubuntis ko. Kung hindi man tayo naghiwalay noon, balak ko rin naman talagang sabihin sa iyo ang totoo. Pero yung babaeng ahas na si Michelle, sinadya niyang magpahulog sa hagdan para lalo kang magalit sa akin. Sinet up niya lang ako at nagtagumpay naman siya dahil pinagbantaan mo ko. Sad nga ni Snow, napayoko si Hudson, hindi nito kinaya ang panunumbat ng kanyang asawa. Simula nang umalis si Snow, naging miserable ang buhay nito. Inubos nito ang pera sa mga investigator para hanapin lamang si Snow. At dahil sa CCTV footage ng mansion, nalaman niyang sinadya na nga ni Michelle ang insidente. Hindi niya pwede sisihin si Michelle dahil nagbitaw siya rito na ito lang ang babaeng tatanggapin niyang maging asawa at ina ng mga anak niya. Pero lahat ng sinabi niya ay isinukan niya lang pala dahil pera lang ang habol nito at may lalaki rin itong inuuwian bukod sa kanya. Kung noon pa man ay tinanggap na nito ang kanyang kapalaran kasama si Snow
ay sana hindi ito aabot ng 5 taon ang muling pagkikita nilang dalawa. Naisip niya na rin na lahat nangyari ngayong araw ay tila nakatadhana. Sa dami-dami na pwedeng tumalo sa kanya sa loob ng korte ay ang kambal na anak niya pala. Tumikhim si Snow nang makita niyang tulala ang kanyang asawa. Naisip niya ang annulment, ang dahilan kung bakit siya bumalik sa Pilipinas, lalo na sa Santa Clara. Lumingon naman si Hudson sa kanya, kaya sinabi niya ang tunay na dahilan kung bakit siya bumalik. May balak talaga akong magpakita sa iyo, Hudson. Dahil sa annulment paper nating dalawa. Bukas na bukas dadalhin ko na yun sa iyo. Nagsimulang magsalubong ang 2 kilay ni Hudson at tumigting din ang panga. Annulment paper? Nasisiraan ka na ba, Snow? 5 taon ang lumipas. Tapos sasabihin mo yan sa akin? Galit na singhal ni Hudson. Anong gusto mong mangyari? Magsama ulit tayo? Magkabalikan? Tanong nga ni Snow. Bakit hindi? May mga anak na tayo at isa pa wala akong balak na pirmahan ang annulment paper nating dalawa. Matapang na saad naman ni Hudson. Hudson, ayoko na. Hindi ko na kayang tumira sa mansyon na kasama ka. Ngayon ngang kausap kita at malapit ka sa akin, naiirita na ako eh. Tapos bubuo ka ng pamilya kasama ako? Ayoko. Saad nga ni Snow. Snow, alam kong nasaktan kita. Handa naman ako ipakita sa iyo na nagbago na ako. Nahanda na akong mahalin ka. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Hudson. Namanhid naman ang buong sistema ni Snow nang marinig niya kay Hudson ang salitang mahal. Paulit-ulit iyon sa kanyang isipan. Kung hindi lang naging malabo ang kanilang relasyon, ay matutuwa siya sa narinig. Ngunit ngayon ay hindi na. Imbis tuwa ang nararamdaman niya, sa kanyang puso, pinaghalong sakit at galit ang nararamdaman niya. Hindi na ako madadala sa matatamis mong salita. Nadala na ako sa nangyari. Hindi na pagmamahal mo ang priority ko, kundi ang pagmamahal para sa mga anak ko. Anak natin, Snow, anak natin. Pagtatama naman ni Hudson. Kung hindi ka papayag, mapipilitan ako na ilayo ang kambal sa'yo. Paghahaman ni Snow ngunit, napaiktad siya nang hinawakan nito ang sobrang higpit na braso. Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa. Sign the annulment paper at kapalit nun hahayaan kitang makilala bilang amang, kambal. Madali lang naman ang pagpipilian, Hudson eh. Huwag mo na akong pahirapan pa. Pwede naman tayong mag-co-parenting. Pagpupumilit nga ni Snow. You really changed, Snow. Iba na ang nakikita ko sa mga mata mo. Hindi lang mga mata ko ang naging malinaw. Ganon din ang isip ko na hindi na ako magpapauto sa isang katulad mo. Sa 5 taon na lumipas, paulit-ulit na tinuruan ni Snow ang kanyang puso at isipan na hindi lang pwede puso niya, dapat manguna, ganon din ang kanyang isip. Mommy, are you two fighting? Nagulat ang dalawa nang nasa harapan na pala nila ang inosenteng mukha ni Hunter, ang isa sa mga kambal. Baka pa mahawakan ni Snow ang anak, ay naunahan na nga ito ni Hudson para kargahin. Hindi kami nag-aaway ng mommy mo. Nag-uusap lang kaming dalawa. Nakangiting pagpapaliwanag ni Hudson sa anak. Ano naman pinag-uusapan yung dalawa? Bakit po sobrang seryoso niyo po? Para po kayong nag-aaway eh. Muling tanong ng matalinong si Hunter na tawa na nga lamang si Hudson sa kakulitan ng anak. Mr. Hudson, mahirap ba ang maging abogado? Anong kaso ba ang hindi mo nalutas? Ilang taon ka na ba po ba bago naging abogado? Sunod-sunod na tanong naman ni Harry na bigla ring sumulpot sa kanilang harapan. Mayroon ding unting bit-bit na libro na naglalaman ng mga batas. Napatawa ng bahagya si Hudson. If you want to become an attorney, you must have determination, Henry. Hindi madali ang landas na tatahakin mo. Pero kapag porsigido ka, walang imposible. Sagot ni Hudson, nakatingin nga sa kanyang anak habang tinatapik ang balikat nito. Sa totoo lang, may mga kasong hindi ko rin nalutas. Pero natutunan kong hindi sumuko. Tuloy-tuloy lang hanggang makamit mo ang hustisya. Matagal rin bago ko nakamit ang pagiging abogado. Tumikhim si Snow nang makita ang kambal
na nakatulala na pinagmamasdan si Hudson. Hindi pa pala niya nasasabi na ito ang kanilang ama. Akmang magsasalita na siya nang maunahan na siya ni Henry. Ikaw ba ang daddy namin? Tanong nga ni Henry. Tumingin sa kanya si Hudson. Ang mga titig nito ay parang humihingi ng permiso na sabihin ang totoo sa kambal. Tumango lamang si Snow, kaya napangiti naman ito sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin. Hindi siya sanay na makita ang ngiti ni Hudson. Ayaw niyang maniwala na kaya nitong magbago. Oo, daddy niyo ko. Mahirap ipaliwanag kung bakit ngayon niyo lang ako nakita. May mga bagay na hindi pwedeng sabihin sa inyo dahil mga bata pa kayo. Pero kung dumating kayo sa tamang edad, ako mismong magsasabi sa inyo kung bakit 5 taon akong nawala sa tabi niyo. Pero ngayon, pasensya. Pagpapaliwanag ni Hudson pero matalino ang kambal. Naghiwalay kayong dalawa dahil pwedeng ayaw niyo sa amin noon. O pwede naman tinakas kami ni Mommy. Ganun yung kinuwento sa akin ng kaibigan ko sa Amerika kung bakit ilang taon niyang hindi nakita ang daddy niya eh. Nagulantang sina Hudson at Snow dahil sa sinabi ni Hunter. Napabuntong hininga na nga lamang si Hudson. Hindi pwedeng magtanim ng galit ang kambal sa ina nila at syempre sa kanya. Pero mas gusto pa nga niyang magtanim ito ng galit sa kanya. Hindi ko kayo tanggap noon. Sad na nga lamang ni Hudson. Hudson. Paninita naman ni Snow para pigilan nitong magsinungaling sa kambal. Ngumiti lamang si Hudson. Kung ganun, tanggap niyo na kami dahil na-miss niyo po kami at pinagsisihan niyo po ang ginawa niyo. Handa na rin po kayong magbago pa para mahalin kami. Emosyonal nga. Nasabi ni Henry at iiyak na nga ito. Binaba ni Hudson si Hunter at pagkatapos mahigpit niyang niyakap ang kambal. Oo, handang-handa na akong mahalin kayong dalawa. Sana bigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon para maging ama sa inyo. Handa akong gawin ang lahat. Kahit anong hilingin niyo, ibibigay ko. Sad nga ni Hudson. Sabay-sabay na nagsalita ang kambal ng oo. Hindi na napigilan ni Hudson ang umiyak. Dahilan upang magulat si Snow. Hindi niya ine-expect na magpapakita ng ganito emosyon ang kanyang asawa. Mga bata pa lamang sila ay nakitaan niya na si Hudson na may malamig na aura. At ni minsan, hindi niya pa ito nakita umiyak. Ngayon lang sa harapan ng mga anak nilang dalawa. Hindi na napigilan ng labi niyang napangiti. Nakaramdam rin siya ng kaginhawaan nang makita ang ngiti ng kambal. Kahit ganito ang eksena na nakikita niya, buo pa rin ang desisyon niyang ipapirma kay Hudson ang annulment paper. Bago sila umalis sa opisina nito, nagmakaawa pa ito sa kanya na bigyan niya ng pangalawang pagkakataon ito. Pero hindi niya ito sinagot at hinila ang kambal palabas ng building. 6:00 na ng gabi nang makauwi sila. Are you okay, Snow? Nag-aalalang tanong nga ni Richard kay Snow. Napalingon si Snow kay Richard. Nang marinig ang tanong nito, nagmamaneho ito ng kotse. Nakaupo siya sa passenger seat habang ang kambal naman ay nasa likod. Si Henry lang ang gising habang si Hunter ay nakatulog dahil napagod ito sa pakikipagkwentuhan kay Hudson. Mommy, bakit po natin hindi kasama si Daddy pag-uwi? Kinagat niya ang kanyang pangibabang labi nang marinig ang tanong ng isa sa mga kambal na si Henry. Marami kasi siyang gagawin. Pagsisinungaling naman ni Snow pero makulit talaga ang anak niya. Kung hindi na siya busy, uuwi siya sa atin. Tapos isasama natin siya sa Amerika, ganun po ba, Mommy? Sa wakas, hindi na po ako maiinggit sa mga kalaro ko dahil nahanap na po namin ni Hunter si Daddy. Umawang ang kanyang labi sa narinig. Gumuhit ang sakit sa puso niya nang marinig ang salitang naiinggit. Ni minsan ay hindi nag-open ang kambal sa kanya tungkol sa mga problema nito. Ngayon ay nakumpirma niya na lihim palang nasasaktan ng mga anak niya at naiinggit sa ibang mga batang buo ang pamilya. Kung hindi lang siya na trauma at nasaktan sa relasyon nila ni Hudson, baka pumayag siya sa alok nitong magsama silang muli. Pero hindi. Hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang sakit ng nakaraan
At may isa pa siyang dahilan kung bakit hindi niya agad mapapatawad ng ganun kadali ang kanyang asawa. Pilit na lamang siyang tumango at ngumiti. Huminto sila sa law firm ni Richard upang kunin ang mga gamit na iniwan niya sa opisina nito. Maya-maya pa ay dumating na ito at muling nagmaneho. Ilang minuto pa ay narating na nila ang maliit na bahay na may bakuran. Lumabas si Snow at binuksan ang pinto ng backseat upang kargahin si Hunter na mahimbing pa rin natutulog. Nang makarga niya na ito, isinara na niya ang pinto. Tinulungan siya ng pinsan niya na ipasok ang mga gamit sa loob ng bahay. Nang mailapag na ang mga ito, nagpaalam na siya rito dahil ayaw niya itong abalahin pa. "Salamat Richard sa tulong mo." "Saad nga ni Snow." "Walang anuman. Bukas ng umaga sasamahan kita sa opisina ni Hudson at kung hindi niya pipirmahan ang annulment paper, magsampa ka ng custody para sa kambal." Umiling si Snow sa sinabi nga ng pinsan niya. "Kaya ko na to, Richard. Ayaw na kitang abalahin pa. Babalitaan na lang kita tungkol sa annulment paper. Gagawa ko ng paraan para pirmahan ng papel. Mag-iingat ka sa biyahe." Tumango na lamang ito sa kanya at umalis na. Naging madali ang proseso ng annulment dahil sa tulong ng nito. Umakyat na siya sa hagdan at pumasok sa kwarto. Nang nasa Amerika pa sila, ayaw ng kambal na hindi siya katabi sa pagtulog. Hindi na siya nakapagbihis dahil siguro sa pagod ay nakatulog na rin siya, pati si Henry. Kinaumagahan nagising siya nang may yumugyog sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata at nagulantang nang makita si Hudson na nakaupo sa kama at si Hunter naman ay abala sa pagkain ng hotdog. Mommy, nandito po si Daddy. Nagluto po siya ng breakfast natin. Nakangiting sabi pa nga ni Henry. Ito pala ang yumugyog sa balikat niya kaya agad siyang bumangon. "Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito kami?" Sunod-sunod na tanong nga ni Snow, ngumiti naman ito sa kanya at nagsalita. "Siyempre may paraan ako pa." Sabay kindat pa nga ni Hudson kay Snow. Napailing na nga lamang si Snow pero parang may kakaiba pa rin siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Mommy, let's go na. I'm hungry na po eh. Sabay hawak ni Henry sa kamay niya at hinila siya palabas ng kwarto. Nang marating na nila ang hapagkainan, nakatulala lamang siya. Sarap naman ang kambal na nasa harapan niya habang kumakain. "You need to eat a lot, Snow. Pumayat ka. Last time I saw you, may laman ka pa." Pinandilatan nga niya si Hudson dahil sa sinabi nito ngunit matamis lamang nang umiti si Hudson kay Snow. "Ano bang nangyayari?" Naguguluhan na tanong ni Snow sa kanyang isipan. Hindi maproseso ng utak niya na nandito ang asawa niya. Pinagsisilbihan pa siya at palaging nakangiti sa kanya. Hindi pa natapos doon ang lahat dahil pagkatapos nilang kumain, nagyaya ang kambal na mamasyal sa mall kasama si Hudson. Nag-text sa kanya si Richard kung nasaan siya. Sinabi niya ang totoo, kaya nakatanggap siya ng sermon na hindi na dapat nagiging malapit ang kambal kay Hudson. Wala naman siyang magagawa dahil nasanay na ang kambal sa presensya ni Hudson at baka sa pagkakataong ito ay masanay rin siya na kasama ang asawa. Tuwang-tuwa ang kambal sa buong maghapon. Tinupad nga ng asawa niya ang lahat ng hiling ng kambal. Pagkatapos mamasyal sa mall at mamili, pumunta sila sa Jollibee. Daddy, subuan mo po si Mommy. Nakangiting sabi ni Hunter at sumang-ayon naman si Henry. "Magandang ideya yan." Nakangising sabi naman ni Hunter. Pinandilatan ito ni Snow, ngunit tulad ng dati, ngumiti lamang ito sa kanya. Ramdam niya ang init na bumabalot sa magkabilang pisngi niya habang sinusubuan siya ni Hudson. "Snow, umayos ka. Huwag kang nagpapadala. Huwag mong laging gagamitin ang puso mo." Panenermon niya sa kanyang sarili. Hindi siya pwedeng mahulog ulit sa asawa niya. Tinatak niya sa kanyang isipan na bumalik siya
Sa Santa Clara hindi para makasama ulit si Hudson, kundi sa annulment paper. Nagpaalam ang kambal na magbabanyo kaya naman ay naiwan silang dalawa. Ito na ang pagkakataon ni Snow para pag-usapan ng tungkol sa annulment paper. Pero bago pa siya makapagsalita, ay naunahan na siya ng kanyang asawa. Kung tungkol na naman yan sa annulment paper, sinabi ko na sa iyo na hindi ko yan pipirmahan. Kahit ano pang pananakot ang gawin mo, seryoso ako na bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi kita pipilitin o mamadaliin. Maniwala ka, pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko sa iyo. Nagbago na ako, Snow. Nasaktan ako nang umalis ka at dun ko na-realize lahat. Kaya sa pagkakataong to gagawin ko ang lahat para maibalik ang pagmamahal at tiwala mo sa akin. Naiintindihan ko kung hindi mo pa ako kayang patawarin o pagkatiwalaan dahil matinding sakit ang iniwan ko sa puso mo. Pero papatunayan ko sa iyo through actions and words. Mabuti alam mo, Hudson, na matindi ang sakit na naranasan ko dahil sa iyo. Pero kasalanan ko rin naman ang lahat dahil ako itong nagpumilit na sumiksik sa puso mo. Mula nung mga bata pa tayo, palagi na lang akong second option. Pag wala si Michelle, lumalapit ka sa akin pero pag nandyan siya, parang hangin lang ako sa paningin mo na hindi mo nakikita. Pagod na ako. Pagod na ako sa pagiging pangalawa sa puso mo. Yung mga sinasabi mo ngayon na gusto mo na ako, hindi yun sapat para mapatawad kita at para bumalik ka ng ganun-ganun lang kadali sa buhay ko at maibalik ang pagmamahal ko sa iyo, lalo na ang tiwala. Sa kabila ng mga salitang sinabi niya, ay matamis pa rin ang ngiti ni Hudson para sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng lamesa at kahit gusto niyang bawiin ang mga iyon, tila nagpatianod na lamang siya sa pakiramdam ng init ng kamay nito. Handa akong maghintay hanggang sa maghilom ang sakit sa puso mo, Snow. Hayaan mo kung ipakita sa iyo na nagbago na talaga ako. Kahit wala tayong anak, susuyuin pa rin kita. Napalunok si Snow. Maraming tanong ang pumapasok sa isip niya. Kaya pa ba niyang magtiwala kay Hudson? Ang taong minsan na niyang minahal ng buo. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay niyang hawak nito. Pag-iisipan ko ang mga sinabi mo, sagot niya, kahit naguguluhan. Nagulat siya nang tumayo si Hudson at niyakap siya ng mahigpit. Mas lalo pa siyang nagulat nang maramdamang namamasa ang kanyang leeg. Hindi na kailangan tingnan ni Snow si Hudson para malaman kung umiiyak ito dahil yumuyugyug ang balikat ng lalaki. Hinagod niya ang likod ng asawa at mapait na napangiti. Daddy, what's wrong? Tanong nga ni Hunter. Agad na lumayo si Hudson bago ito humarap. Pinupunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Are you crying? Tanong naman ni Henry. Umiling si Hudson at lumuhod nga sa harap ng kambal. I'm fine, let's go home. Mukhang pagod na kayo, tinaantok na itong si Hunter. Sagot naman ni Hudson. Sunod-sunod na tumango ang kambal sa sinabi ni Hudson. Pagkatapos ay kinarga niya ang dalawa. Hindi mawala ang ngiti sa labi nito hanggang sa makapasok sa kotse at maihatid niya ang mag-iina sa bahay. Wala siyang sasayangin oras. Ipapakita niya kay Snow na nagbago na siya. Daddy, tabi-tabi po tayong matulog, please. Nakahusong sabi nga ni Hunter. Sumampa naman sa likod niya si Henry. Oo nga po, Daddy, tabi-tabi po tayo nila Mommy. Kasya naman po tayo sa kama eh. Sa gitna po kami ni Hunter, please. Pakiusap naman ni Henry. Napatingin si Hudson kay Snow dahil ito ang magdedesisyon. Dito ka nalang matulog. Sad naman ni Snow. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Hudson nang marinig ang sinabi ni Snow. Hindi niya napigilan na yakapin ang bewang nito dahil nakatayo lang naman ito sa harapan niya. Agad naman siya nitong sinuway pero mas lalo niyang hinigpitan ng pagyakap. Ikiniskes pa niya ang ilong sa tiyan ng babae. Nang tingnan niya si Snow, namumula na ang mukha nito at bahagyang nakaawang ang labi. Dahan-dahan niyang kinalas ang braso sa bewang. Thank you. Sad naman ni Hudson. Kukuha lang ako ng may isuot mo. Sana may magkasya sa'yo.
Natatarantang sagot ni Snow at agad na naglakad papunta sa kabinet. Tuwang-tuwa ang kambal. Tumatalon-talon pa ito sa kama. Matapos ang ilang minuto, nakasuot na ng pajama si Snow. Mabuti na lang at may dala siyang oversized t-shirt. Wala siyang nahanap na pants na kakasya kay Hudson. Dahil marami naman silang nakain kanina, hindi na siya nagluto. Nasa gitna ng kama ang kambal, katabi ni Snow si Henry at katabi naman ni Hudson si Hunter. May kwento ka ba, Daddy? Tanong nga ni Hunter kay Hudson kaya malalim itong nag-isip. Naalala niya ang alamat? Ni Peter Rabbit kaya ito ang kinwento niya. Natuwa ang kambal habang nakikinig. Katulad namin siya ni Hunter tumatakas kay Mommy para makipaglaro sa kapitbahay. Natatawang sabi pa nga ni Henry. Ikaw lang naman yun, kuya eh. Sinasama mo lang po ako sa kalokohan mo. Sagot naman ni Hunter. Natawa tuloy si Hudson at napangiti na rin si Snow. Tama na yan, mabuti pa matulog na kayo, mukhang inaantok na rin ang mommy niyo eh. Sad na nga ni Hudson. Hindi pa ako inaantok. Sagot naman ni Snow. Namumungay na ang mga mata mo, matulog na tayo. Malambing naman na saad ng lalaki. Napahikab si Snow at niyakap si Hunter. Kasabay nun ang pagpikit ng kanyang mga mata. Kinaumagahan nagising siya at napansin na wala sa tabi niya ang kambal pati na rin si Hudson. Natataranta siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Humihingal siya nang marating ang kusina. Nakita niya si Hudson na nagluluto ng almusal habang ang kambal ay nakaupo sa counter. Pinagmamasdan ng kanilang ama. Nakahinga siya nang maluwag. Nang mapatingin si Hudson sa kanya, ay agad niyang inayos ang kanyang tindig. Ngumiti ito at binati siya. Good morning, Mommy! Sabay na bati nga ng kambal. Good morning. Sagot naman ni Snow. Lumapit siya sa counter. Agad naman kumapit sa magkabilang braso niya, sina Henry at Hunter. Tuwang-tuwa na pinagmamasdan si Hudson. Hindi napigilan ni Snow na mapangiti. Mukhang ang plano niyang magmatigas ang kanyang puso para kay Hudson ay unti-unting lumalambot dahil sa ipinapakita nito sa kambal at pati na rin sa kanya. Nagpaalam siya sa kambal na aayusin niya lang ang lamesa. Ngunit sumama ang mga ito para tulungan siya. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na rin si Hudson sa pagluluto. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga pagkain sa lamesa. At nang mailapag niya na ang panghuli, umupo na sila. Katulad ng dati, katabi ni Hudson, si Snow. Habang nasa harapan nila, sina Henry at Hunter. Ang bango ng luto mo, Daddy! Tuwang-tuwa na sabi ni Henry habang inaamoy ang pagkain. Napangiti si Hudson sa tuwa. May mga pagkakataong nakikinig siya sa usapan ng mag-aama. Nagtanong si Henry kung may trabahong si Hudson. Oo, kung gusto niyo pwede kayong manood. Sad nga ni Hudson. Talaga, Daddy? Yay! Manonood po kami ni Hunter. Ikaw po, Mommy. Sama ka rin po? Umiling nga siya sa sinabi ng anak. Marami siya nga asikasuhin ngayon at kailangan niyang makausap si Richard. Kayo na lang manood. Pupuntahan ko na lang kayo sa opisina ng daddy niyo, kakausapin ko lang si Uncle Richard niyo. Nakangiti nga niyang sabi sa mga anak. Pero naglaho kaagad ang kanyang ngiti nang maramdaman ang titig ni Hudson. Kaya tinatanong niya kung anong problema. Wala namang problema. Pwede bang dito ako ulit matulog? Gusto ko lang makasama kayo at makatabi sa pagtulog. Ha? Ayos lang sa akin. Ikaw nang bahala sa kambal at kung may problema tawagan mo ko. Ibibigay ko mamaya sa yung number ko. Ano bang pag-uusapan niyo na Richard? Curious na tanong nga ni Hudson. Hudson, hindi lahat ng bagay dapat alam mo. Basta may mahalaga kaming pag-uusapan. Huwag mong iaalis. Sa paningin mo ang mga anak natin. Lalo na si Henry, pasaway siya eh. Yes, boss. Sagot na nga lamang ni Hudson saka sabay niyang sinaluduhan nito. Napailing na nga lamang siya, alam niyang nagmana ang kambal sa kakulitan ng ama.
Matapos ang ilang minuto, nagpaalam na si Hudson at ang kambal, isasama muna ng kanyang asawa ang kambal sa mansion dahil kailangan nito pumalit ng damit. Pagkatapos, didiretso na sila sa korte. Pagkaalis ng mga ito, pumasok na si Snow sa banyo para maligo. Binasa ang katawan ng maligamgam na tubig habang iniisip ang magiging pag-uusap nila ni Richard. Alam niyang hindi ito magiging madali. Matapos maligo, nagbihis siya ng blusa na pinarisan ng itim na pantalon. Nang matapos na siya sa pag-aayos, lumabas na siya ng bahay at sumakay sa taxi papunta sa opisina ni Richard. Nang marating niya ito, huminga siya ng malalim bago pumasok sa lobby. Nilapitan niya ang front desk at nagtanong, "Magandang araw, nandyan ba si Attorney Richard?" Ngumiti ang receptionist at sumagot, "Nasa opisina po siya, ma'am. May appointment po ba kayo?" Wala pero urgent lang. Pwedeng pakisabi na nandito ako?" Pinsan niya, si Snow? Tumango nga ang receptionist at tumawag sa telepono. "Sir, nandito po si Miss Snow. Papasukin ko po ba?" Maya-maya pa tinuro na nga niya sa kanyang opisina ni Richard. Pagkapasok niya, naabutan nga niya itong nakaupo at seryosong ekspresyon. "Snow, pumunta ka dito dahil ayaw ni Hudson pirmahan ang annulment papers." "Richard, gusto kong bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Alam kong hindi mo gusto pero gusto kong subukan ulit." Napahiling si Richard. Bumuntong hininga at lumapit sa bintana. "Pangalawang pagkakataon? Alam mo kung paano kanya sinaktan noon. Bakit mo pa siya bibigyan ng pangalawang pagkakataon?" Pinilit ni Snow na maging kalmado kahit ramdam niyang bumibigat na nga ang usapan nilang dalawa. "Naniniwala kasi akong may nagbago na sa kanya, Richard. Nakikita ko sa mga efforts niya, gusto kong bigyan siya ng pagkakataong patunayan pa yon." Humarap si Richard sa kanya. May bahid ng frustrations sa kanyang mga mata. "Pero paano kung nagkakamali ka? Paano kung ulitin lang niyang ginawa niya? Alam mo, Snow, minsan hindi lang pwedeng puro tiwala." Huminga siya ng malalim. Sinubukang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa kanyang pinsan. "Naiintindihan ko ang sinasabi mo, Richard. Alam ko ang risk pero desisyon ko to. Kailangan ko rin namang magbigay ng chance kahit papaano. Para wala akong regrets, di ba? Lalo na't may mga anak na kaming dalawa." "Sinasabi mo bang handa ka masaktan ulit? Gusto lang kitang protektahan. Ayokong makita ka na naman na parehong sitwasyon sa nangyari dati." Galit na sumbat ni Richard. Hindi siya kaagad nakasagot. Alam niyang may point ito pero kailangan niyang ipaglaban ang sarili niyang desisyon. "I get it. Pero minsan kailangan ko rin sundin kung ano ang sa tingin ko ang tama. Nasasaktan ako nang makita ang kambal na hinahanap ang kanilang daddy. Alam mo ba, sobrang nasaktan ako nang sinabi ni Henry na minsan na nga siyang naiinggit sa mga kaibigan niya na kumpleto ang pamilya at may tinatawag na daddy. Sana maintindihan mo ko. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko kundi para kina Henry at Hunter. Gusto kong maranasan nila ang buong pamilya. Sana maintindihan mo, Richard." "Bahala ka. Pero tandaan mo, kapag hindi naging maayos ang lahat, alam mo kung saan mo ko hahanapin." Tumango siya at ngumiti ng bahagya. "Alam ko at salamat, Richard, sa pag-aalala sa tulong mo." Lumapit ito sa kanya at mahigpit na niyakap. Pagkatapos ang usapan, nagpaalam na nga siya dito. Pero nagbilin pa ito na oras na saktan siya ni Hudson, sisiguraduhin ito na mabubulok nga ito sa kulungan. Nang makalabas siya ng opisina, hindi niya inaasahan kung sinong makakasalubong niya. Sa dami-dami ng tao na pwedeng makasalubong, si Michelle pa talaga ang babaeng dahilan kung bakit nagkagulo ang marriage nila. "Long time no see, Snow. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo dito." Nakangiti nga nitong sabi. Tila bumalik si Snow sa nakaraan. Bumalik sa kanya ang eksena kung saan pinagbantaan nga siya ni Hudson dahil inakala nitong siya ang tumulak kay Michelle. "Anong ginagawa mo dito, Michelle?" Matapang na tanong ni Snow. "Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Tuwing nakikita mo ko, nakikita ko sa mga mata mo ang takot.
Pakiramdam ko tuloy ako si kamatayan na sumusundo sa'yo. Kumuyom ang kamao ni Snow at parang gusto nga niyang sampalin ito. Hindi pa pala nasasabi sa'yo ni Richard. Ako nang magsasabi, matagal na kaming may relasyon ni Richard. Napilitan lang naman akong pakisamahan si Hudson dahil mayaman siya at maraming pera. Kung hindi mo lang sinira ang plano ko, natuloy sana ang kasal namin. Baka mayaman na sana ako ngayon. Pero okay na rin. Nandiyan naman ang pinsan mo eh. Lahat ng luho ko binibigay niya dahil mahal niya ako. Bago pa nga niya ito masampal, isang babae mula sa receptionist ang naunang gumawa nito. "How dare you?" sigaw ni Michelle, ngunit matamis lang itong nginitian ng babae. Nangakma niyang sasampalin ang receptionist bilang ganti. Sakto namang lumabas si Richard at hinawakan ang pulso niya. Gulong-gulo si Snow sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung alin ang uunahin niyang isipin. Ang mga sinabi ni Michelle o ang atensyon ng kanyang pinsan sa babaeng receptionist na tila may relasyon ang dalawa. Pinagmasdan ni Snow ang mga nangyayari habang kinaladkad ng pinsan niya si Michelle palabas ng lobby. Ilang sandali pa, dumating si Richard upang magpaliwanag. Ngunit bago siya kausapin, ay kinausap muna nito ang babaeng receptionist. "Eloy, sa matagal na kaming walang relasyon ng babaeng yun. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dito pero isa lang ang alam ko. Manggugulo na naman." Pagsusumamo nga ni Richard, ngumiti naman ang babae. "Ayos lang po sir, mamaya na lang po tayo mag-usap. Mukhang mahaba-haba na naman ang pag-uusapan niya ni Miss Snow." "Snow, kung ano man sinabi ni Michelle, hindi totoo yun. Nakakatawa, di ba? Tulad mo naging martir ako pero kahit na gano'n natuto naman ako." Paliwanagan ni Richard kay Snow bago ito ngumiti. "Ayos lang, ang mahalaga ngayon okay na. Pinagtabuyan mo na si Michelle, sigurado akong si Hudson naman ang guguluhin niya. Mauna na ako pakinahanap na ako ng kambal." Wika ni Snow bago siya tuluyang umalis. Nang makapasok siya sa taxi, kumalabog ang dibdib niya. Ngayong bumalik na ang dating nobya ng asawa niya, tiyak niyang magsisimula na naman ang gulo sa kanilang buhay. Kahit ganoon, magtitiwala siya kay Hudson. Pagdating niya sa hall, mabilis siyang naglakad papunta sa opisina ni Hudson. Pagbukas niya ng pinto, gulat na napatingin sa kanya ang kambal. Ganon din ito. Nakaupo ang mga bata sa sahig, nagkakalat ang mga laruan. Tumayo ang kambal at patakbong lumapit sa kanya. Mami, ang tagal niyo po. Reklamo ni Hunter sabay taas ng mga kamay. Napangiti naman si Snow at kinarga ang anak. Yumakap naman sa kanyang bewang si Henry. Nang makita ni Hudson ang eksenang iyon, tumayo ito at lumapit sa kanila. Kanina ka pa po namin hinihintay, Mami. Bakit ngayon ka lang po? Tanong naman ni Henry. Mahaba kasing pinag-usapan namin ng Uncle Richard mo. Sagot ni Snow bago nga siya tumingin kay Hudson. Pwede ba tayong mag-usap? May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Dagdag pa nga niya. Henry, Hunter, dun muna kayo. May pag-uusapan lang kami ng mami niyo. Nakangiting sabi nga ni Hudson sa kambal. Agad namang tumakbo ang dalawa pabalik sa kanilang mga laruan. Lumalim ang hininga ni Snow bago nagsalita. Bumalik na ang dating nobya mo, Hudson. Natatakot ako na baka may gawin siya sa kambal. Sigurado akong manggugulo na naman ang babaeng yun dahil pinagtabuyan siya ni Richard. Nagulat nga si Snow nang hawakan ni Hudson ang kanyang mga kamay at nginitian nga siya nito ng matamis. Wala na akong pakialam sa babaeng yun lalo na sa panloloko niya. Ikaw nang mahalaga ngayon, Snow. Mas nasasaktan ako kung mawawala ka ulit sa akin. Hanggat nandito ako, sisiguraduhin kong hindi siya makakalapit sa'yo, lalo na sa kambal. Hindi na nga napigilan pa ni Snow ang sarili. Niyakap niya ang kanyang asawa at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Natatakot ako, Hudson. Baka kung ano ang gawin niya sa kambal. Hinaplas ni Hudson ang kanyang likod upang pakalmahin siya. Paulit-ulit itong nagsabi na huwag nga siyang mag-alala. Magbabakasyon tayo, Snow. Kahit saan, para sa ganun makapag-relax ka.
Di ba gusto mo ng magdagat? Pumunta tayo sa beach. Dahan-dahang lumayo si Snow kay Hudson matapos marinig ang sinabi nito. Paano ang trabaho mo, Hudson? Tanong ni Snow. Tatapusin ko ngayong araw para bukas. Pupunta tayo ng beach. Huwag kang mag-alala. Konti na lang naman ang mga papeles. Sabay-sabay na nga lamang tayong umuwi. Mag-order na lang ako ng pagkain. Sad nga ni Snow. Hinaplos ni Hudson ang buhok ni Snow. Kung yan ang gusto mo. Nang matapos ang kanilang usapan, nag-order na si Snow ng kanilang pagkain. Ilang minuto pa ang lumipas at dumating na ang order mula sa Jollibee. Habang kumakain sila, binanggit ni Hudson sa kambal ang pagpunta nila sa beach bukas. Kaya tuwang-tuwa ang mga bata. Yay! Beach! Maliligo po tayo sa beach! Tuwang-tuwa na sigaw ni Henry. Napangiti naman si Snow at napalingon kay Hudson nang inakbayan siya nito. Patapos nilang kumain, bumalik ang kambal. Sa paglalaro, niligpit ni Snow ang mga kalat at tinulungan naman siya ni Hudson. Tuwang-tuwang sigaw ni Henry. Napangiti naman si Snow at napalingon kay Hudson nang inakbayan siya nito. Matapos nilang kumain, bumalik ang kambal. Sa paglalaro, niligpit ni Snow ang mga kalat at tinulungan naman siya ni Hudson. Hudson, ako na dito. Bumalik ka na sa lamesa mo, huwag ka nang makulit. Nagulat siya nang yakapin siya ni Hudson sa bewang at bumulong ito sa kanyang tenga. Salamat, Snow, sa lahat. Bulong nito, sabay halik sa pisngi niya. Napangiti na lang si Snow. Nang matapos niyang linisin ang mga kalat, nakipaglaro siya sa kambal. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nakatulog na ang mga bata sa sofa dahil sa pagod. Niligpit niya ang mga laruan at dahil ayaw niyang walang ginagawa, tinanong niya si Hudson kung pwede siyang tumulong. Mukhang kukulitin mo lang ako ah. Kung hindi kita mapagpagbigyan, ayusin mo lang ang papeles sa ibabaw ng lamesa ko. Sumunod naman si Snow at inayos ang papeles. Habang inaayos niya ang mga papeles, may pagkakataong natataranta siya dahil nararamdaman niya ang titig ni Hudson. Naririnig pa niya ang mga tawa nito habang inaayos niya ang mga papeles. Ilang sandali pa ay nagulat siya nang hinila siya ni Hudson, dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Pulang-pula ang mukha ni Snow, nahihiya siyang lingunin ng asawa dahil baka pagtawanan lang siya nito. May problema ba asawa ko? Masuyong tanong ni Hudson. Hudson, ang kamay mo. Sagot ni Snow dahil ang kamay ni Hudson ay humihimas nga sa kanyang tiyan. Pinatong pa nito ang baba sa kanyang balikat. I miss this, Snow. I miss cuddling with you. I want to kiss you so badly pero tsaka ako nagagawin yan pagtanggap mo na ako ng buong buo. Malambing na sabi ni Hudson sabay halik sa balikat nito. Pulang-pula na nga ang buong mukha niya. Nang subukan nga niyang tumayo, ay lalo pang hinigpitan ni Hudson ang pagkakayakap sa braso nito sa kanyang bewang. Baka magising ang mga bata at makita nila tayo. Mahina at nahihiyang wika ni Snow sa kanyang asawa. Normal lang naman to eh, dahil mag-asawa naman tayong dalawa. Sagot nga ni Hudson habang nakangiti. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Alam mo, hindi lang ang kambal ang excited bukas. Ako din. Matagal na rin simula nung huling beses na pumunta tayo sa beach. Alam mo bang hindi ko makalimutan ang mga alaala natin noon? Napatingin siya sa mata ng kanyang asawa at nakita niya roon ang sinseridad nito. Ramdam niya ang tunay na nagbabago na ito. Ngunit naroon pa rin ang bahagi ng kanyang puso na natatakot. Takot na baka ulitin nito ang sakit na dati niyang naranasan. Kailangan niyang mag-risk at doon niya lamang malalaman ang sagot. Hinaplos ni Hudson ang pisngi niya at marahang inalis ang ilang hibla ng buhok na humarang sa kanyang mukha. Snow, hindi na kita bibiguin. Nangako ko sa sarili ko na gagawin kong masaya ang pamilya natin. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Maya-maya pa, tumayo na siya upang muling ayusin ang natitirang mga papeles sa lamesa. Tahimik silang nagpatuloy sa trabaho habang nagkakaasaran paminsan-minsan.
At sa bawat pagkakataon ay tila mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Nang sumapit ang hapon, umuwi na sila sa bahay. Hindi mawala ang saya sa mukha ni Snow habang nagsasalo-salo silang pamilya sa hapagkainan. Daddy, excited na po kami bukas. Mukhang hindi po ako makakatulog nito sa sobrang saya ko po eh. Sabi ni Hunter, na sinangayunan naman ni Henry. Tumawa na lamang si Hudson habang sinasabayan ng kasiyahan ng mga anak. Pagkatapos kumain, magkatabi ulit sila sa kama. Muling nang kwento si Hudson hanggang sa nakatulog na ang kambal at ganun din silang dalawa ni Snow. Kinabukasan, maaga silang nagising at nagsimulang magbiyahe. 8:00 pa lang ng umaga nang umalis sila. Pinili ni Hudson ang beach resort na dati nilang pinupuntahan noong teenager pa sila kasama ang kanilang pamilya. Pagkarating nila, agad na bumaba ang kambal mula sa kotse at tumakbo papasok sa gate. Tuwang-tuwa sa kanilang nakikita. Nasa dulo ang cottage nila, malayo sa ingay at gulo ng iba. Masayang naglalaro sa buhangin ng kambal habang abala si Hudson sa pagluluto. Si Snow naman ay nakaupo sa buhangin, nakangiti habang pinapanood ang kanyang pamilya. Sa kanyang puso ramdam niya ang kapayapaan at kasiyahan na tila matagal na niyang hinanap. "Snow, halika dito, mag-barbecue tayo." Sigaw nga ni Hudson habang inaayos ang grill. Tumayo siya at lumapit sa asawa. "Sigurado ka bang marunong ka ring magluto, Hudson? Baka sunog na naman yan ah." Natawa si Hudson at kinindatan siya. "Trust me, iba na ako ngayon, magugustuhan mo to." Habang nagluluto silang dalawa, naglaro naman ang kambal sa paligid nila. Nang maluto na ang pagkain, masaya silang nagsalo-salo at nagkwekwentuhan. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Hawak-hawak ni Hudson ang kamay niya habang buhat naman ang kambal. "Alam mo Hudson, masaya ako na parang ang simple lang ng buhay. Sad nga is Snow. At ganito ang gusto kong buhay. Kasama ka at ang mga anak natin." Sagot ni Hudson habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Nang dumilim na, nagpasya silang umuwi. Kinabukasan, maaga ulit bumangon si Snow. Nagluto siya ng pagkain at upang dalhin kay Hudson sa opisina nito. Nais niyang sorpresahin ito at sasabihin niya na rin na pumapayag na siyang magsama silang muli at buuin ang kanilang pamilya. Iniwan niya ang kambal kay Richard. Nang marating niya na ang opisina, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Michelle mula sa loob. Nakinig siya mula sa gilid ng pinto. "Hudson, nagbago na ako. Pinagsisihan ko na ang lahat. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." "Michelle, hindi ko talaga alam sa sarili ko kung minahal ba kita noon. Dahil kung minahal kita, tinanggap ko sana lahat ng kalokohan mo. Pero hindi. Mas nasaktan pa ako nang umalis si Snow. Doon ko nakumpirma na siya pala talaga ang mahal ko. Noon pa man. Sadyang, hindi ko lang talaga tinatanggap ang katotohanan. Pero ngayon, tanggap ko na. Kaya naman, itigil mo na ang kalokohan mo na to." Nagulat si Snow sa narinig. Hindi niya inasahan na may ganitong pangyayari. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng gagawin, narinig niya ang galit na tugon ni Michelle. "Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Hudson." Sigaw nga ni Michelle, hindi niya napigilan ang sarili. Lumabas siya at hinarap ang dating nobya ng kanyang asawa. Gulat na gulat ito nang makita siya. Nagsimula itong sumigaw at sumbatan siya. Tinawag siyang maninira. "Wala kang karapatan dito, Michelle, umalis ka na." Galit na utos nga ni Snow, ngunit patuloy pa rin ito sa pagsasabi ng masasakit na salita. "Alam mo Snow, nagtagumpay na ako noon na masira ang buhay mo at sa pangalawang pagkakataon gagawin ko ulit." Nakangising sad pa nga ni Michelle. Mabilis nitong hinugot ang isang maliit na bote sa kanyang bag at binuksan ito. Bago pa man magtama ang asido kay Snow,
Mabilis na hinarang ni Hudson ang sarili at siya ang direktang tinamaan sa braso, dibdib at bahagyang nadaplisan ang kanyang mga mata. Agad itong umusok at nagmarka ng matinding paso. "Hudson!" Sigaw ni Snow at mabilis nga niyang kinuha ang malamig na tubig sa maliit na ref. Namimilipit at nagsisisigaw nga ito sa sobrang sakit. Mabilis namang tumakbo si Michelle palabas ng opisina. "Hudson, patawad. Kung hindi ako nagpunta dito. Wala kang kasalanan, ng mahalaga ligtas ka." Nakuha pang magsalita ni Hudson kahit labis ang sakit na nararamdaman nito. Dahan-dahang niyang binuhos ang malamig na tubig sa mga mata ng kanyang asawa, pababa sa dibdib at braso nito, upang sa ganong paraan ay hindi tuluyang mabulag si Hudson. Pagkatapos ay lumabas siya at humingi ng tulong. Ilang minuto ang lumipas at dumating ang ambulansya. Agad na sinugod ng mga paramedic si Hudson. Nang makarating sila sa ospital, agad na dinala ito sa emergency room. Si Snow ay naiwan sa waiting area. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at takot. Nang lumipas ang ilang oras, lumabas ang doktor mula sa emergency room, kaya mabilis siyang tumayo. Maayos na ang pasyente, mabuti na lamang at naagapan na ang panglunas sa mga mata niya. Pansamantala muna siyang walang makikita. Mga ilang buwan ay babalik din ang paningin niya. Kailangan siyang i-admit para sa karagdagang gamutan at obserbasyon. Paliwanag nga ng doktor. "Makikita ko ba siya?" tanong ni Snow. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa ngayon kailangan niyang magpahinga. Bukas na bukas maaari mo na siyang kausapin. Sa ngayon kailangan magpahinga ng mga pasyente. Mas mabuti pang umuwi na muna kayo. Mga nurse na ang bahala sa kanya. Mauna na ako. Sinisi ni Snow ang sarili niya kung bakit sinapit ni Hudson ang ganong aksidente. Anong sasabihin niya sa kambal? Siguradong hahanapin ng mga ito si Hudson. Bagamat labag sa loob niya, naiwan ang kanyang asawa na hindi pa nakikita ang kalagayan nito, napilitan si Snow na umalis ng hospital. Pagkasakay niya sa taxi, inayos niya ang sarili. Ayaw niyang ipakita sa kambal na umiyak siya. Nasa law firm ni Richard ang kambal. Kung hahanapin man ng mga ito si Hudson, kailangan niyang magsinungaling. Hindi makakabuti sa kanila na malaman ang nangyari. Nang makarating siya sa law firm, bumaba siya at dumiretso sa opisina ni Richard. "Mommy!" Sigaw ng kambal nang makapasok na nga siya sa loob ng opisina. Napangiti naman siya at yumakap ang mga to sa bewang niya. "Mommy, nasa na po si Daddy?" Naglaho ang kanyang mga ngiti nang marinig ang tanong ni Hunter. "Hindi natin siya ngayon makakasama. Marami kasi siyang asikasuhin ngayon. Pero nangako siya sa amin." Malungkot na sabi ni Henry. "Nandito naman ako, tayo muna ang magbonding. Magkukwento ako sa inyo." Naglaho ang lungkot sa mukha ng kambal at napilitan ito ng ngiti. Bago sila umalis, nagpasalamat si Snow kay Richard. Tulala siyang nakatingin sa bintana ng taxi. Pag maayos na si Hudson, sasabihin niya na sa kambal na nasa ospital ito. Nang gabing iyon, nilabanan niya ang lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Gusto niyang ipakita sa kambal na maayos lang siya at walang nangyari. Pagkatapos niyang kwentuhan ng kambal, nakatulog na ang mga ito na yakap siya. Hindi siya nakatulog ng maayos kaya kinaumagahan naramdaman niya ang bigat sa talukap ng kanyang mata. "Mommy, are you sure you're okay?" Nag-aalalang tanong nga ni Henry at ngumiti nga siya sa anak at hinaplos ang buhok nito. "Okay lang ako, Henry. Doon muna kayo ulit sa Tito Richard niyo ha. May asikasuhin lang ako." "Kay Daddy na lang po kami, Mommy. Promise, hindi naman po siya kukulitin eh. Kahit isang gabi lang po siyang hindi makasama, namimiss na namin siya." Malungkot na sabi nga ni Hunter. Kinagat ni Snow ang kanyang pangibabang labi. Ramdam niya na namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata at handa nang bumagsak. Pero sabi niya sa amin, kahit marami siyang asikasuhin ay okay lang po pumunta kami sa opisina niya. Bakit ngayon hindi na? Ayaw niya na ba sa amin ulit? Naluluhan na tanong ni Henry. "Come here, Hunter." Malambing niya sabi ni Snow.
Nang makalapit nga sa kanya si Hunter, agad niya itong niyakap pati na nga rin si Henry. Mahal ko kayo ng daddy niyo. Pati siya, mahal na mahal niya kayo. Wika nga ni Snow. Mukhang hindi niya na nga kayang magsinungaling dahil mas lalong nasasaktan ng kambal. May nangyari kasi sa daddy niyo, nasa ospital siya ngayon. Pero wag kayong mag-alala dahil ayos na siya. Alam kong gusto niya rin kayong makita kaya pupuntahan natin siya, okay? Malumani na saad nga ni Snow. Biglang umiyak ang kambal, kaya niyakap niya na lamang ito. Sobrang bigat ng kanyang puso na marinig ang iyak ng mga ito. Pagdating nila sa ospital, hinigpitan ni Snow ang pagkakahawak sa kamay ng kambal habang lumalapit sila sa kwarto ni Hudson. Nang bumukas ang pinto, natigilan si Hunter at Henry nang makita ang kanilang ama. Nakabandage ang mga mata nito. Daddy! Sigaw ni Hunter at mabilis na tumakbo papunta sa kama. Niyakap nito ang braso ni Hudson habang umiiyak. Daddy, ano pong nangyari sa'yo? Sabi mo po sa amin lagi ka pong nandyan, makikita niyo pa ba kami? Pilit nang umiti si Hudson habang nararamdaman ang yakap ng anak. Oo naman Hunter, makikita ko pa rin kayo, huwag kayong mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Kailangan ko lang magpagaling ng tuluyan. Ha? Si Henry naman, bagamat nanginginig ang mga labi, ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ang kamay ng kanyang ama habang humihikbi. Daddy, magpagaling ka! Oo Henry, pangako yan. Hindi ako mawawala. Sagot ni Hudson habang hinahaplos ang ulo ng anak. Kailangan ko lang magpalakas para makasama kayo ulit. Niyakap ni Henry ang braso ni Hudson. Kami nang bahala sa iyo, Daddy. Kami pong magiging mga mata mo, sabi ni Henry. Napaiyak si Snow sa mga narinig. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng asawa. Hudson, magpagaling ka. Nandito kami, kasama mo kami, huwag kang susuko. Nang marinig yun, mas lalong yumakap ang kambal sa kanilang ama. Daddy, ayoko po namin na malayo po sa amin. Kahit po hindi ka makakita, tutulungan ka namin. Umiiyak nga na sabi ni Hunter. Oo daddy, kahit araw-araw po pupuntahan ka namin dito. Dagdag pa nga ni Henry. Ipinahapahid nga ang luha sa kanyang pisngi. Tinitigan nga ni Hudson ang kanyang pamilya kahit na hindi siya makikita. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Saad pa nga nito. Huwag kayong mag-alala. Magiging okay din ako. Magiging maayos din ang lahat. Patuloy sa pag-iyak ang kambal habang yakap nila ang kanilang ama. Love ka din po namin, Daddy. Sad pa nga nito. Patuloy ang pag-iyak nga ng kambal. Niyakap ni Hudson ang kanyang pamilya. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng mga to. Mahal ko rin kayo. Sagot niya at pilit na pinapalakas ang loob ng kambal. Sa mga sumunod na araw, palaging naroon sina Snow at ang kambal sa ospital. Araw-araw nilang binibisita si Hudson. Habang abala si Snow sa pag-aalaga sa asawa, pilit niyang tinatago ang pag-aalala at pinapalakas ang loob ng kambal na umaasa ring gagaling ang kanilang ama. Lumipas ang 2 buwan bago tuluyang na-discharge si Hudson. Nagpasya si Snow na bumalik na sila sa mansion para buuin ng tuluyan ang kanilang pamilya. Nang makarating sila sa mansion, naiiyak na sinalubong ni Manangkuring si Snow. Na-miss niya ito at hindi siya makapaniwala na muli niyang makikita ito. Snow, mabuti naman at bumalik ka, may kambal ka palang kasama, alagaan ko sila tulad ng pag-aalaga ko kay Hudson. Saad nga ni Manangkuring. Napangiti si Snow sa sinabi ng matanda. Ilang araw ang lumipas, hindi siya nawala sa tabi ni Hudson. Inaalagaan niya ito at sinasabihan na magpakatatag. Dahil hindi pinatulog ng konsensya si Michelle, sumuko ito sa presinto. Makukulong ito ng 6 na taon. Hudson, ayos ka lang ba? Tanong nga ni Snow. Malalim nga ang gabi ngunit gising pa rin silang dalawa. Nasa gitna nila ang kambal, mahimbing na natutulog. Bungangon siya at nilapitan nga ang asawa na nakaupo sa kama. Ganitong-ganito palang naranasan mo, Snow. Noong nabulag ka, sobrang dilim. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko.
Baka parusa na ito sa akin dahil sa sakit na dinulot ko sa'yo. Sinaktan kita at hindi ko pinahalagahan ang naramdaman mo. Pero kahit ganun, nandito ka pa rin. Naramdaman nga ni Snow ang lungkot sa boses ng asawa. Inabot nga niya ang kamay nito at hinaplos ng marahan. Kalilimutan na natin ang nakaraan. Ako at ang kambal ang magiging mga mata mo. Unti-unti kitang pinapatawa dahil nakikita ko ang pagsusumikap mong buuin muli ang pamilya natin. Mahal kita noon pa man at mahal pa rin kita ngayon. Napangiti si Hudson at niyakap si Snow. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang bumalik ang paningin ni Hudson. Labis ang pasasalamat niya kay Snow at sa kambal dahil inalagaan siya ng mga ito. Kasabay ng pagbalik ng kanyang paningin ang plano niyang mag-propose sa asawa. Gusto niya ulit itong pakasalan. Okay po, Daddy. Sasamahan po namin si Mommy papunta po dito sa garden. Sabi nga ni Hunter sabay thumbs up. Magkakaroon ulit kami ng kapatid. Sana babae. Tumawa na nga lamang si Hudson sa sinabi ni Henry. Kahit siya, gusto na nga ring madagdagan ang kanilang pamilya. Nasa trabaho si Snow muling bumalik bilang nurse. Nasa harap na ito, nang mention kakauwi pa lamang galing trabaho agad ito, sinalubong ng kambal at sinabihan na ipikit ang dalawang mata kahit naguguluhan siya ay ginawa niya. Kasabwat ni Hudson ang kambal sa kanyang plano na mag-propose muli sa kanyang asawa. Maya-maya narinig nga niya ang boses ni Snow kaya tinayos nga niyang kanyang tindig. Henry, Hunter, nasan ba ang daddy niyo? Bakit kailangan kong ipikit ang mga mata ko? Nakangiting tanong nga ni Snow sa mga anak. Basta secret, Mommy. Huwag mong bubuksan ang mga mata mo, malapit na tayo. Nakangiting sabi nga ni Hunter. Huminga naman ng malalim si Hudson. Nang tuluyan na ngang huminto sa harapan niya, si Snow. Dahan-dahan nga siyang lumuhod sa harapan nito. Mommy, open your eyes! Sigaw nga ni Henry. Dahan-dahan namang binuksan ni Snow ang kanyang mga mata at gulat na gulat siya nang makita si Hudson na nakaluhod sa kanyang harapan. Snow Rose Torrelba, will you marry me again? Tanong ni Hudson. Pinunasan ni Snow ang kanyang luha at dahan-dahang tumango. Nanginginig ang mga tuhod ni Hudson habang tumatayo. Hindi na nga niya napigilan pa ang pag-iyak habang isinuot ang singsing kay Snow. Napasigaw na nga lamang ng yehi ang kambal at niyakap silang dalawa. Nagpasalamat si Hudson kay Snow at tanging ngiti naman ang sinagot nito sa kanya. Mommy, Daddy, gusto namin baby girl! Sigaw ng kambal at tumawa na nga lamang si Hudson habang namula naman ang mukha ni Snow. 3 araw ang lumipas, ikinasal silang dalawa. Naiwan ng kambal kay Manang Kuring dahil ang honeymoon ni Snow at Hudson ay sa Paris. Pumayag naman ang kambal na hindi sila sumama basta't ang pasalubong nga sa kanila ay ang magiging bunso nilang kapatid. Hudson, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Ayoko naman na habang buhay ko itong itago sa'yo. Malungkot na sabi ni Snow. Nakayakap nga ito sa hubad nga na dibdib ni Hudson. Tanging puting kumot ang bumabalot sa hubad nilang katawan. Ano yun? Hindi lang kambal ang isinilang ko, Hudson, kundi triplets. Pero 2 lang ang nabuhay. Agad na napabangon si Hudson. Snow, naiiyak na tawag nga nito sa pangalan niya. Maya-maya ay umiyak ito. Muli nitong sinisi ang sarili. Niyakap naman niya ito, pareho silang umiyak. Tama na, Hudson, sigurado akong nasa mabuting kalagayan si Stella. Umiyak lamang si Hudson. Ang bangkay ni Stella ay nilibing sa Amerika. Balak din ni Snow na ilipat ang bangkay ng anak dito sa Santa Clara. Kahit mahirap ang proseso at matatagalan, hindi siya susuko. Hindi niya pwedeng iwan ang anak na nakalibing sa Amerika habang sila ay nasa Pilipinas. Kaya naman mga 2 araw ang lumipas ay tumungo silang dalawa ni Hudson sa Amerika at doon na lamang tinuloy ang bakasyon nilang dalawa. Nakiugnayan na rin si Snow sa ahensya sa Amerika para mailipat ang bangkay ni Stella dito sa Pilipinas. Mommy, nasa na po ang baby girl namin?
Inosenteng tanong nga ni Henry nang makabalik nga sila sa Pilipinas. Makalipas ang 2 linggo. Hindi pa nabubuo Hunter at Henry pero sigurado kung ilang araw ay maririnig nyo na ang tibok ng puso ng bunso nyong kapatid sa tiyan ng mami nyo. Nakangiting paliwanag nga ni Hudson sa kambal. 9 na buwan ang nakalipas at natupad nga ang hiling ng kambal na magkaroon ng kapatid na babae. Pinangalanan nila itong Stelina Hope Torrelba, ang pangalang itinugma sa pangalan ni Stella. Pinaalam ni Snow sa kambal ang katotohanan. Tulad ni Hudson, umiyak din ang mga ito. "Mommy, ang cute niya, sobrang lambot," sabi ni Hunter. Nasa basic ni Hudson si Stelina. Nasa ospital sila kakatapos lang mga anak ni Snow. "Syempre cute din ang mommy niyo," sagot naman ni Snow. "Mommy, sana baby boy naman ulit," sabi nga ni Henry at tumawa naman si Hudson at kinindatan ang asawa. Napangiti na lamang si Snow habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak at asawa. Tinuruan niya ang kanyang puso maging matigas sa muling paghaharap nila ni Hudson. Ngunit nabigo siya dahil ang pagmamahal niya sa kanyang asawa ay panghabang buhay. Dahil hindi lahat ng relasyon ay laging kilig at ngiti lamang kailangan din magalit, umiyak at lalong masaktan sa ganong paraan, ay doon matitimbang ang 2 taong nagmamahalan. Kapag tunay ang pagmamahal, nagiging tahanan ito ng pagkakaintindihan at pagtanggap, isang lugar kung saan ang ating mga pagkukulang at kahinaan ay hindi hinuhusgahan kundi tinatanggap. "Anak, kung san ka man, ay mahal na mahal ka namin." Emosyonal na wika ni Snow. Yumakap naman si Hudson sa kanya. Maya-maya ay mahinang tumawa si Stelina. Nasa stroller ito, isang puting paru-paro ang dumapos sa ilong nito. Lumipas ang 3 taon ay nagtagumpay na nailibing si Stella sa Santa Clara. Araw-araw nila itong binibisita. Niyakap ni Hudson si Snow nang makitang lumuluha ang mga mata nito. Alam nitong namimiss nito ang anak nilang babae na si Stella hindi pinalad mabuhay at tanging si Henry at Hunter lang ang pinalad. Kailangan niyang maging matatag para sa pamilya niya, para kay Snow, sa mga anak niya na si Henry, Hunter at Stelina. Marami pa silang pagdadaanan, kaya naman gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang pamilya niya at hindi na ulit ipaparanas kay Snow ang sakit na naranasan nito noon. Magmula noon, nag-move forward nga sila pero hindi nila kinalimutan ang mga masasayang memories. Naging masaya sila at matiwasay nga ang pumumuhay ng kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Snow at Hudson na pinagtibay ng mga pagsubok. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez,
Doris Day Pangan, Lin Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.